Imagine ninyo, sa isang araw, July 31, 2019, sa parehong araw lang, sabay na dinismiss ni Martires ang criminal case at ang administrative cases kay Villanueva. Hindi man lang hindi man lang naglagay muna ng parang unahin munang i-dismiss yung administrative, tapos pagkalipas ng isang buwan o kaya 2 buwan, 3 buwan man lang yung criminal case naman. Hindi. Dito talagang sabay na dinismiss ang criminal at administrative cases. And yet, sa sabay na pag-dismiss na yan, hindi man lang nagpatawag ng press con, hindi man lang nagpatawag ng press briefing para ipaalam na wala na yung problema ni Joel Villanueva. Kapwa yung criminal at administrative cases ay dismissed na. At pinaliwanag sana anong batayan. Kaya lang talagang matindi. Garapalan mga kabunyog. Imagine niyo, parehong araw i-dismiss mo administrative case saka criminal case. Mga kabunyog, mga kababayan, kahit anong sabihin ni galit si Martires kay Rimulya. Ginamit na nga yung term na violent. Sabi ni Martires, napanood ko yung interview sa Billionaire News Channel. Kaya daw siya nagsasalita na ng mga violent na salita. Kasi hindi niya raw gusto ang ginawa ni Boying Rimulya. Anyway, kaya kahit si Martires, ay kahit yata si Villanueva nalito na eh. Nung una, ang pinakita ni Villanueva, na-dismiss ang dismissal na pinakita niya, criminal case. Kaya tayo nagkukomentaryo eh. Sabi natin, bakit naman criminal case ang pinapakita ni Villanueva? Di ba? Yan yung unang comment natin eh. Iba naman yung criminal case sa administrative. Ito yung unang pinapakita ni Villanueva eh. Ito yung una niyang pinakita. Tingnan nyo yung caption sa taas. Yung nasa kanan, OMBCC 15-0322. Tingnan nyo yung kasong nakalagay. Ay di ba ang nakalagay for malversation of public funds, falsification under article malversation through falsification. Yan. So ibig sabihin, criminal case talaga yan kasi mga malversation of public funds. Tapos nakalagay dyan, tingnan nyo sa baba. Mga kabunyog. Accordingly, the present case hereby dismissed. Naka-encircle. 31 July 2019. Kaya itong criminal case na ito tungkol sa malversation of public funds, graft, dinismissed July 31. Tapos ngayon, lumabas naman, ito naman. Administrative case naman. Ito yung dismissal niya. Ito yung nagkaroon ng dismissal. Tingnan nyo sa kanan. Yung sa kanan. OMBCA. Ibig sabihin, ang C dyan is case. Yung A is administrative. Ang number niya is 15-0298. For grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Yan tapos, ang pitsa niyan, 31 July 2019 din. So imagine niyo yung criminal case at saka yung administrative case, hindi man lang nagbigay man lang ng parang parang may palugit naman. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, tingnan nyo. Grabe, yung criminal case, yung sinasabi diyan, tingnan nyo. Hereby granted, the question decision dated 15 July 2016, ang sinasabing question decision dated 15 July 2016, yung decision ni Martires, ay ni Conchita Carpio Morales na dinidismiss siya from service.
O kaya, the question decision dated 15 July 2016 is thus reversed. Accordingly, the present case against them is hereby dismissed. So ordered. O yan. Kaya, kumbaga, 31 July din, 2019. O, wala man lang delikadesa, ano? Talagang sabay. Ha? O, talagang sabay pa yan, ha? Kaya, grabe ito mga kabunyog, itong ginawang ito ni Martires. May dalawa kang major decisions sa parehong araw, July 31, 2019. And yet, dalawang major decisions, dinismiss mo yung yung criminal case saka yung administrative case, tapos hindi ka man lang nag-presscon. Hindi ka man lang nag-presscon para ipaalam sa publiko. Ha? Sa part naman ni Villanueva, dapat nag-presscon siya kasi magandang ibalita niya sa publiko na yung criminal cases niya at administrative case ay sabay nang na-dismiss. Wala na siyang problema. I-announce niya sa publiko. Di ba dapat ganun? Kung gusto mong malinis yung pangalan mo, i-announce mo sa publiko yun. Kasi magandang balita yun. At saka, alam ng mga tao yung ano na yan. Alam ng publiko yung kaso na yan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, matindi itong ginawa nilang ito. Sa Garapalan, di ba? Sa parehong araw, sabay mong i-dismiss yung criminal case at administrative case. Actually, alam nilang garapal yung ginawa nila. Alam nilang matindi ang ginawa nilang to. Kaya nga, sinikreto nila eh. Hindi na sila nag-presscon, hindi na pinaalam sa publiko. Ang palusot na lang ni Martires, ayaw ko naman kasing ipahiya yung tao kasi may dignity naman yung tao. Yung kanya namang future ang iniisip ko. Wow! Mga kabunyog, mga kababayan, ano? Grabe itong ginawa talaga. Kaya, actually, na-discuss ko na ito nung nakaraang araw, pero napansin ko, sasabay na araw, July 31, 2019. July 31, 2019. Pareho, sabay, na dinismiss. Kaya ito, tingnan nyo si Villanueva. Nagsasalita ba ngayon si Villanueva? Di ba wala? Wala. Wala kang marinig kay Villanueva ngayon. Bakit? Kasi nakakahiya talaga yung ginawa nila ni Martires. Matindi ang sabwatan dito sa kasong ito. Kaya kahit si Villanueva hindi siya makapag-presscon, tapos ipagmamalaki niya na bakit ba pinag-iinitan niyo ako? Matagal nang dismiss yan. Ganito ganyan. Wala. May naririnig ba kayo na nagpi-presscon ngayon si Villanueva? Hindi. Kasi nakakahiya yung ginawa nila. Tinago talaga nila sa publiko. Secret na desisyon ito. Ngayon, napipikon si Martires kay Remulla. Bakit daw tinatawag na secret yung desisyon? Wala daw sikreto dyan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, matindi itong ginawa nilang ito. Hindi naman lang ginawa ni Martires na nagkaroon man lamang muna ng agwat, Halimbawa, inuna niya muna yung administrative case o dinismiss muna. O kaya inuna yung criminal case. Tapos administrative case na. Grabe. Kaya ito? Matindi. At ang rason na naman, piniki daw kasi yung perma ni Villanueva. Ay sos, yung mga depensa naman na yan na piniki yung perma, ay di ba ganun din ang mga defense nila Jinggoy Estrada, nila Enrile, nila Villanueva, nila Revilla, doon sa mga PDAF cases nila, yun ang depensa nila. Piniki daw yung perma nila. Hindi daw totoo yung perma nila na yan. Hindi daw nila alam yan. Kaya, ito? Lumabas pa ito ngayon sa panahon na galit tayo. Sobra ang galit natin sa mga korupsyon. Tapos lumabas pa ito. Kaya yung mga pinagagawa ni Martires sa loob ng 7 taon niya, kakasuka. Mga kabunyog, mga kababayan.
Kaya ang laki ng naging naging contribution. Contributory yung mga ginawa ni Martires para yung mga politiko, yung mga corrupt na politiko ay mamayagpag. Yan yung tinatawag nating impunity. Wala na silang kinatakutan. Sa 7 taon ni Martires, wala silang kinatakutan. Kaya ombudsman, wala naman. Tingnan nyo. Oh. Galit si Martires kasi hindi naman daw niya yan intensyon na isikreto yan. Hindi naman daw yan sikreto, kaya violent na daw ang mga sinasabi niya tungkol kay Rimulya. Sana panindigan ni Rimulya na hindi pala tapos dito, hindi pa tapos yung problema na yan ni Villanueva. Dapat ituloy-tuloy ito. Ituloy-tuloy ito. Kasi ito? Pag-abuso sa kapangyarihan. At itong si Martires, dapat imbestigahan at mapanagot sa kanyang kagagawa na ito. Ilabas din ang SALN, yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth yung SALN ni Martires para makita natin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.